Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung noong isang linggo, halos araw-araw nating pinagnilayan at araw-araw tayong pinangaralan ni Jesus tungkol sa katapusan at tungkol sa paghahanda. Alala nyo ba? Di ba? Last week, no? Dahil matatapos na ang kalendaryo ng simbahan, dahil matatapos na ang kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, last week, araw-araw, ang paksa ng ating mga pagbasa ay tungkol sa katapusan at paghahanda. Ngayon, ang ating mga pagbasa naman ay nagpapakilala sa atin kung sino ang ating pinaghahandaan. Kung sino ang ating katapusan. Sino yon? Sinong pinaghahandaan? Sinong ating katapusan? Ba't ang hina ng boses nyo? Ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa kung sino ang ating katapusan at sino ang ating pinaghahandaan. Narinig natin sa unang pagbasa ang propesiya ni Isaías tungkol sa isang hari na paparating. Ayon kay Propeta Isaías, 1. Mananahan sa kanya ang Espiritu Santo. Yun ang una. Pangalawa, sabi, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Yun yung pangalawa. Pangatlo, sabi, bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ganda nun, no? Pag feeling mo, kawawa ka, may magtatanggol pala sa'yo. Kapag feeling mo, dukha ka, bibigyan ka niya ng katarungan. At pang-apat,
Ang sabi ni Propeta Isaías, ang salita niya ay parang tungkod. Ano yung tungkod? Yung baston, di ba? Parang tungkod na ipapalo sa mga malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Ang ganda nun, no? Kapag feeling mo ikaw ay pinagmamalupitan, anong sabi ni Propeta Isaías? Yung salita nitong hari na ito, parang tungkod na pamalo. Ano ibig sabihin? Pag pinalo ka ng tungkod, anong pakiramdam? Masakit. So ano ibig sabihin? Yung salita nitong haring paparating, masakit. At pinapalo niya ito sa mga malulupit. Ano pa sabi? Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Kaya kayong mga masasama, ang hatol sa inyo, kamatayan. Kilala na ba ninyo kung sino ang tinutukoy ni Propeta Isaías? Hello? Sino itong haring ito? Si Jesus. Si Jesus, yung mga hindi nakakahula, ewan ko ba't hindi mo nahulaan? Natukoy na natin na ang parating na hari ay si Jesus. Bakit? Dahil marami na tayong narinig tungkol sa Kanya. Alam na natin yung kwento, di ba? Alam mo na sa December 25, sinong isisilang? Si Jesus. Alam natin kasi nabuo na natin yung kwento eh. Pero noon, hindi nila alam sino yung paparating. Hindi nila alam sino yung hari na yun. Hindi nila alam sino yung sinasabing napuspos ng Espiritu Santo. Tayo, alam na natin. Kasi nakita na natin yung kwento eh. Nabuo na yung kwento. Kilala natin. Bakit? Kasi marami sa atin, may iba nakaranas kay Jesus. Nakaranas ng kabutihan ni Jesus. Nakaranas na ipinagtanggol ni Jesus. Baka nga ang ilan sa atin, kaya kilala si Jesus dahil malapit kay Jesus. Pero alam nyo, hindi ganito kadali nakilala ng mga tao si Jesus. Kaya nga, karamihan sa kanila, hindi siya kinilala o ayaw siyang kilalanin bilang hari o Diyos. At ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Ito yung ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makita ang nakikita ninyo, ngunit hindi nakita. Hinangad na mapakinggan ang naririnig ninyo, ngunit hindi napakinggan. Totoo naman, ang mga tagasunod lang ni Jesus ang makakakita at nakakakita ng tungkol sa Kanya. Makakarinig ng mga sinasabi niya dahil sila'y sumusunod at kumikilala kay Jesus. Hindi ba ganon? Hindi ba nagtataka yung mga anak nyo? Ba't kayo araw-araw nagsisimba? Hello? Yung mga hindi nagsisimba, ang tingin sa inyo, bakit ba kayo araw-araw nagsisimba? Diba? Bakit ba kayo punta ng punta sa simbahan? Ano bang meron doon? Kasi hindi nila nakikita yung inyong nakikita. Hindi nila naririnig yung inyong naririnig. Diba? Nalala ko noon, nung nagpaalam ako sa tatay ko na mag-seminaryo ako, ang tingin ng tatay ko sa akin, baliw. Yung mga kaibigan ko, nung nagpaalam ako, magre-resign na ako sa trabaho, ako'y papasok sa seminaryo, ang tingin sa akin, baliw. Bakit? Kasi hindi nila nakikita ang aking nakikita. Hindi nila narinig ang aking naririnig. Yung tatay ko ang sabi, alam mo, anak, manligaw ka. Baka mali ka. Kasi hindi niya nakikita eh. Baka hindi ito yung future. Hindi niya nakikitang may future. Hindi niya nakikitang maganda ang maging pare
ang nakikita niya, mag-asawa ka. Pero sabi ko sa tatay ko, pa, bakit hindi ko subukan mag-seminaryo? Baka tama ako. Di ba ganon? Tanging tayong mga tagasunod lang ni Jesus ang makakaunawa ng ating nararanasan tungkol sa Kanya. Kahit sabihin niyong masarap magsimba, magaang sa puso magsimba, hindi nila yon mararanasan. Kahit sabihin mo, ano bang meron sa simbahan at hindi ka na umuuwi? Hello, yung mga nandito maghapon, no? Diba bakit? Kasi ang sarap sa pakiramdam eh. Kasi meron kayong nakikita dito na hindi nakikita ng iba. Meron kayong naririnig dito na hindi naririnig ng iba. At sino lang makakarinig nun? Sino lang makakakita nun? Ikaw na sumusunod kay Jesus. At yan ang pinapakilala sa atin na katapusan. At yan ang sinasabi sa ating pinaghahandaan, ang pagdating ng isang Jesus, isang hari na magliligtas sa mga dukha, isang hari na magtatanggol sa mga kinakawawa. Ito yung maganda sa ating mga naniniwala. Hindi nila nakikita ang ating nakikita at hindi nila naririnig ang ating mga napakikinggan. Dahil tanging alagad lang ni Jesus ang makakakita ng ating nakikita at makakarinig ng ating mga naririnig. Bakit? Dahil tayo ay may puso para kay Jesus. Tanging may puso lang para kay Jesus ang makakakita ng ating nakikita at makakarinig ng ating naririnig. Amen. Amen.